Happy Sabat po sa lahat. Kumusta na kayo? Araw ng Biyernes, tayo po'y magsasama-sama uli upang basahin ang susunod na kapitulo. Sa kapitulo 15 na po tayo ng Exodus. Bago tayo magpasimula, tayo po muna ay humingi ng gabay sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa kalahatan sa linggong nagdaan, sa buong sa linggong nagdaan, na kami po ay inyong pinatnubayan, inibig, pinahiram ng buhay, kalakasan, pinagkatiwalaan. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Patawad po sa lahat ng aming pagkalimot, sa mga kasalanan na hindi sinasadya at sinasadya. Patawad din po sa mga kahinaan na hindi po namin napapanagumpayan. Sa gabing ito, Ama, muli kaming dudulog sa inyong paran at hihingin ng katalinuhan upang sa aming babasahin ay maunawaan po namin ang mga bagay na ito. Salamat po sa inyo. Salamat po sa laging pakikinig sa aming mga panalangin at ang lahat po iniling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Simulan na po natin ang pagbabasa, mga kapatid. Simulan na po natin. Exodus 15, 1 hanggang 27. Umawit si Moises at ang mga Israelita ng awit sa Panginoon. Aawitan ko ang Panginoon dahil sa lubos siyang nagtagumpay, itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang Panginoon nagbibigay sa akin ng lakas at siya ang aking awit. Siya ang nagliligtas sa akin, siya ang aking Diyos. At pupurihin ko siya, siya ang aking Ama at itataas ko siya. Panginoon ang kanyang pangalan, isa siyang mandirigma. Itinapon niya sa dagat ang mga karwahe at mga sundalo ng Paraon. Nalunod ang pinakamagagaling na opisyal ng Paraon sa dagat na pula. Nalunod sila sa lalim ng tubig, lumubog sila sa kailaliman tulad ng isang bato. Dakila ang kapangyarihan niyo, O Panginoon, sa pamamagitan nito, dinurog niyo ang inyong mga kaaway. Sa inyong kapangyarihan, binagsak niyo ang mga kalaban sa inyo. Pinadaman niyo sa kanila ang inyong galit. Pinadaman niyo ang inyong galit. Siyang tumupok sa kanila na parang dayami. Sa isang ihip ninyo lang nahati ang tubig at dumaluyong ang tubig ay nahati at tumayo na parang pader, natuyo sa ilalim ng dagat. Sinabi ng nagyayabang na kaaway, hahabulin ko sila at hahulihin. Pinaghati-hati ko ang kanilang mga kayamanan at bubusugin ko nito ang kanilang sarili. Bubunutin ko ang kanilang mga espada at lilipulin sila. Pero sa isang ihip nyo lang, nalunod sila sa dagat, lumubog sila sa kailaliman kagaya ng tingga. O Panginoon, sino po ba ang Diyos na katulad nyo? Wala kayong katulad sa kabanalan at kapangyarihan. Kayo lang po ang Diyos na gumawa ng mga kabangha-manghang bagay. Sa pamamagitan ninyo, ang kapangyarihan nilamon ng lupa ang aming mga kaaway sa pamamagitan ng walang tigil yung pagmamahal, gagabayan ninyo ang inyong mga iniligtas. Sa pamamagitan ng inyong lakas, gagabayan niyo sila sa banal ninyong tahanan. Maririnig ko ang mga bansa at magiginig sila sa takot, lubhang matatakot ang mga Filisteo. Ang pinuno ng Edom at ang Moab ay nanginginig sa takot at ang mga pinuno ng Kanaan ay hihimatayin sa takot. Tunay na natakot sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, sila'y magiging parang bato na hindi makakakilos hanggang sa makadaan ang inyong mga mamamayan na inyong iligtas, O Panginoon. Dadalhin ninyo ang mga mamamayan ninyo sa inyong lupain at ilalagay niyo sila sa bundok na pagmamay-ari ninyo, ang lugar na ginawa ninyong tahanan, O Panginoon. Ang templong kayo mismo ang gumawa, maghahari kayo, O Panginoon, magpakailanman. Tatabunan ng Panginoon ng tubig ang mga kabayo at mga karuwahe at ang mga nangangabayo ng Paraon matapos na makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Kumuha ng tambulin si Miriam na propeta at kapatid ni Aaron at pinangunahan niya ang mga babae sa pagtugtog ng tamborin at pagsayaw. Inawit ni Miriam ang awit na ito sa kanila. Umawit kayo sa Panginoon dahil lubos siyang nagtagumpay.
Itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Dadalhin din at dinala ni Moises ang mga Israelita mula sa dagat na pula papunta sa ilang ng Shur na sa loob ng 3 araw naglakbay sila sa ilang at wala silang nakitang tubig. Nang makarating sila sa Mara, nakakita sila ng tubig pero hindi nila ito mainom dahil mapait. Ito ang dahilan kung bakit Mara ang pangalan ng lugar. Dahil dito nagreklamo ang mga Israelita kay Moises, ano ang iinumin natin? Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon at pinakita ng Panginoon sa kanya ang isang putol na kahoy at inihagis ito kay Moises sa tubig at nawala ang pait ng tubig. Doon ibinigay ng Panginoon ang tuntunin at kautusan ito para subukin ang katapatan nila sa kanya. Kung susundin ninyo ako ng buong puso ang Panginoon na inyong Diyos at gagawa ng mabuti sa aking paningin, susundin ko ang aking kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng pinadala ko sa Ehipto. Dahil ako, Panginoon, na magpapagaling sa inyo. Dumating sila sa dumating sila sa Elim, kung saan may 12 bukal at 70 puno ng palma at nagkampo sila malapit sa tubig. Napakaganda po. Napakaganda. Purihin ang Diyos. Nakita po natin na ang pagpapasalamat ng Israel sa Panginoon ay gano'n na lang. Dahil yung ginawa sa kanila ng Panginoon na ipinakita ng Diyos na siya ay makapangyarihan. Hinati ang dagat noong nakaraang Miyerkules ay binasa po natin ito. At nakita nila kung paano sila nililigtas ng Panginoon na palagi sa lahat nilang pangangailangan. Purihin ang Diyos dahil sa kanyang gawa, sa kanyang mga gawa, ay pinakikita ng Panginoon ang lahat ng kanyang bayan ay masasabi natin na nai-spoiled na sa kanya. Pero ang totoo ay pinakikita lang niya ang pagmamahal. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang istorya ng pagliligtas niyo sa Israel, ng pagpuri nila sa inyo, na dinadaan po nila sa awit. Salamat po sa inyo, Ama. Ngayong gabi po ay muli kaming hihiling sa inyo, naggabayan at patnubayan kami sa araw ng Sabat nito. Pagpalain mo nga po ang bawat sa amin, Ama, at patuloy kami pupurit sasamba sa inyo. Lahat po inihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa pakikisama niyo sa akin sa gabing ito at nawa magkita-kita tayo bukas sa ating gagawing pagbabasa. Happy Sabat po sa lahat.